mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na. Para sa ating future update, nagsalita na nga si Attorney Vic Rodriguez laban sa mga taong gustong patalsikin sa pwesto ang pangalawang pangulo. Una nang sinabi ni Attorney Vic na isa raw itong panglilinlang upang malihis ang totoong mga issue na nagsisilabasan ngayon sa social media. Ipinaliwanag naman ni Attorney Vic na ang ginawang impeachment ng mga kongresista ay isa na lamang itong basura o scrap. Matatandaan natin noong mga nakaraang araw ay nabigla ang mamamayan dahil sa agarang pagpapatalsik kay VP Sara. Ang tanong ni Attorney Vic Rodriguez kung legal nga ba ang ginawang impeachment complaint na inihain ng mababang kapunungan laban kay VP Sara. Ating pakinggan ang kanyang pahayag. Complaint. Mahalaga po yung sinasabing verified. Ano po ba yung verified? Silipin po ninyo yung Article 11 Section 4 ng ating saligang batas. Importante po ito ha. Watching from Mindanao, Zamboanga del Sur, si Neil Born C3. Maraming salamat, Neil. Malinaw po sa atin doon sa Article 11 Section 4 na yung modality o yung vehikulong ginamit ng mga mababata sa mababang kapulungan ay yung automatic transmittal ng impeachment complaint na nagiging articles of impeachment patungong Senado. Wala po tayong pagtatalunan doon. Kapangyarihan po exclusive ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable officers katulad ng Vice President. Wala po tayong pagtatalunan doon. Ibigay po natin yan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Subalit ang nakalagay po sa ating saligang batas, kung may pipirmang 1/3, at ito nga po pinagyayabang, pati ito pag-usapan natin, pinagyayabang ng mababang kapulungan, more than 1/3 daw ang pumirma. Nasa 240, more or less na ho ang pumipirma. More than 1/3 yan. 240 congressmen and women ang pumirma. Ngayon, sabi po sa ating saligang batas, dapat po ay verified. Ano po ibig sabihin ng verified? Pumunta po kayo doon sa tinatawag nating Rules of Court. Nandyan po yan, Rule 7, Section 4. Silipin po ninyo yung Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Alam po ito ng mga law students at ng mga abogado at kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na abogado, makipagtalakayan po kayo, papaliwanag din po nila ito. Ayon po sa Rules of Court, yung Rule 7 Section 4, malinaw po dyan, dapat yung verification page, meron po kasi dyan na iyong pinapangako at yung sinusumpaan na ang iyong reklamo ay base sa iyong personal knowledge o dili kaya ay base sa authentic document na inyong binasa. Mahalaga ho yun ha. Kinakailangan iyong binasa yung complaint na pinirmahan mo. Tutungo ho tayo dyan. Kinakailangan iyong binasa. Pangalawa, meron pa hong requirement dyan na yung binasa mo, bago mo lagdaan, kinakailangan yung allegation doon, yung bintang mo doon, yung reklamo mo roon base sa iyong personal knowledge, personal mong nalalaman, o dili kaya base sa authentic documents. May nakita ka, nabasa mo yung authentic document, importante authentic ha, hindi pwedeng photocopy, hindi pwedeng marites, hindi pwedeng chismis, hindi pwedeng kwento lang. So yan po yung kahalagahan ng sinasabi nating artikulo ng ating saligang batas. Bisitahin po ninyo, Article 11, Section 4. Itatawid po natin yan doon sa tinatawag nating Rule 7 Section 4 din. Rule 7 Section 4 ng Rules of Court. Malinaw po yan. At tutungo po tayo sa mismong Rules of Procedure ng 19th Congress nitong House of Representatives. Silipin po ninyo yung kanirang Rule number 2 Section 3. Rule number 2 Section 3 ng House of Representatives. Mismo kung saan po nanggaling yung impeachment complaint. Nakalagay po doon parehas. Kinopya lang naman yan in suppletory character o pagkakaparehas, kinopya lang nila yung nakalagay doon sa Rule 7 Section 4 ng Rules of Court.
At ang sinasabi dito sa sariling patakaran o Rules of Procedure ng House of Representatives, Rule 2, Section 3, malinaw po dyan. Dapat nabasa nung mga mambabatas na pumirma yung buong complaint. Kailangan nabasa nila yan. Bukod dyan, dapat yung kanilang pipirmahan, yung mga aligasyon doon ay base sa kanilang personal knowledge. Personal nilang nalalaman, base sa kanilang personal na kaalaman o personal na karanasan. Pangalawa, ito po ay base rin dapat, kundi po personal knowledge or ang ginamit na salita, base sa authentic document. Tungo na po tayo dito sa pambubudol na lantaran upang pagtakpan ang napakamaanumalyang 2025 budget. Ito talagang usapin eh. Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila, 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 ha. At ang usap-usapan ho noon nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag eh. 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa Rules of Court at base na rin dito sa Rules of Procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo eh. At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigto sa 10 minuto, sa isang oras ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tig sa 10 minuto ay 60 minutes eh. Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply niyo po yung 6 na pipirma kada oras, times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa at talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo at dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga ho, 5 minuto eh. And times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour. 7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours. Lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma. Sa 7 oras, ang makakapirma lang ho na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. Saan galing? Yung 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ho ngayon kung tanong ninyo kung di niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at i-endorso,
ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Ngayon, kung sila po'y magpapalusot na naman at bubuduli na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Kung 10 minutes each, sa 6 hours, per hour, 6 lang ho makakapirma. Sa 7 oras, 42. Kung 2 araw nilang ginawa iyan, ganun din 84 lang ang makakapirmang umunawa doon sa kanilang verified impeachment complaint sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Ngayon, kung sabihin po natin na speed read nga po sila, magagaling sila, matatalino at henyo sapagkat sila lang ang nakakasagot ng 3 plus blank is equal to 6.325 trillion. Pagbigyan na rin po natin sila rito. Kung 12 kongresista po ang pipirma kada oras, sa 7 oras ay may 84. Kung 2 araw nilang trinabaho yan, 168 congressmen lamang po ang makakapirma. Sa 2 araw na yan, 168. Saan galing? Yung 215 congressmen. Paano nakapirma? Yung 215 congressmen doon sa impeachment complaint. Kung imposible na makapirma ang 215 sa 2 araw, higit kung imposible na makapirma yung 215 sa loob ng 1 araw, sa loob ng 7 oras na wala na pong break. Kaya sinasabi natin na talagang kulang, mali at hindi na naman naaayon sa ating saligang batas itong verified impeachment complaint. Malinaw po kasi, silipin po ninyo, kaya ho natin pinasisimple yung usapan sapagkat ang ating pong misyon ay maghatid sa inyo ng nararapat at tamang impormasyon at sinisikap ko pong pasimplihin itong mga mahalagang usaping bayan na dapat po'y kabahagi kayo. So ulitin ko, hindi po maaaring bigyang daan ng Senado itong baluktot at pambubudol na verified impeachment complaint. Unang-una, dahil hindi ito verified. Tingnan po ninyo yung last 2 pages ng complaint na yan. Pinirmahan lang nila at ang inattest lamang dyan ng Secretary General ng House of Representatives ay humarap sa kanya yung 215 congressmen and women at pumirma sa araw na yon. Pero hindi sinasabi doon na sila ay pumipirma at pinagbibintangan ang pangalawang Pangulo base sa kanilang personal knowledge or based on authentic document. Hindi po yan yung kontemplasyon ng sinasabi ng ating saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat po ay verified impeachment complaint kung ang gagamitin po nilang pamamaraan ay yung may nag-endorso na 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So, kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Hindi po ito yung verification na hinihingi ng ating saligang batas. Kailangan kasi lahat ng gagawin po natin, lalo pa ng mga mambabatas, ay naaayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Sapagkat, as I have said before, inaangat natin itong usaping panlipunan at inaangat natin ang level ng ating diskurso para naman makinabang ang ordinaryong mamamayan at wag natin tularan yung babaeng mangbabata sa taga Marikina na ginagawang mangmang ang mga Pilipino.